Alam mo, hindi ko kayo sinasabing, hindi kayo binupula. Ako, isang anak ng rin ng migrante ng Mindanao. And I am anak lang rin ako ng mahirap noon. Ngayon, hindi na masyado, pero hirap pa rin. Ito, magtanong kayo ng taga Davao. Sa buong buhay ko na politiko ako, 1988, mayor na ako ng Davao. 2016, mayor pa rin ako ng Davao. Pero sa totoo lang, magtanong kayo ng mga damo at mga kapatid ko, mga Moro people, hanggang pick up lang rin ako kagaya sa inyo. Hindi ako bumibili ng mahal na sakyan kasi hindi ko pera. But anyway, bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Gusto kong mag-NPA na lang tayo para palitan na natin itong putang unang gobyerno. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang pagsunod sa batas, ang pagsunod sa batas, marami nagnagan dito na lang. Dito na ako sumusunod lang. Mas mabuti walang ang pagsunod kasi sa batas, choice lang kung gusto mo lang. Dito sa itaas, maniwala kayo, matagal na ako ngayon naging congressman ako. Dito sa itaas, ito yung mga mayayaman, ito yung nag-smuggle ng isang pong bigas, tax evasion, corruption. Wala namang alibyo. Ang daan na matuwid, wala palang daan talaga na matuwid. Walang daan na dinaanan. Kaya pa ganun ba? Wala. Ang Pilipino na pobre, magdating sa airport, pagdating ng pagbukas, himulpula na ang mga bulan. Yung manok na gusto mo nga lagyan mo na tubig tapos tanggal mo pagdating sa custom, paglabas may mga airport police tinitignan. Pagdating sa labas, nandoon yung mga putang inang mga kung anong pinagagawa nila sa kapwa nila tao. At maraming biyahera galing Pampanga, Bulacan. Pagdating sa airport, ma-checkpoint dyan sa ibang lugar at wala na. Hindi mo na makita ang biyahera, pati yung nilang tababili mo, wala na. Tataniman ng bala. Akalain mo, kung yung bala nakailigtaan at lumusot yun sa Singapore. Alam mo, naalala ninyo, kung nahuli yun, pagkukulong yung pobreng babae na nilagyan ng bala yung bag na hindi naman niya kasalanan. Itong patayin ng Singaporean, magsusunog na naman ako ng vlog nito.
Di ba, for contemplasyon, hindi ko naman kano-ano, hindi ko pinsan, pero galit ako sa nangyari. Kaya sinunog ko yung plan. Ngayon, kung nangyari yan sa Pilipino, magsusunog ako ng plan ulit. Masakit eh. Hindi ko naman pinsan yun, pero as a Filipino, nasasaktan ako. Filipino ako. Ito lang ang bayan ko. Wala akong mga kapatid na Pilipino, kundi kayo. Yung talagang pinakamalapit na pinsan ko, siyempre yung mga ganda dito. Ito yung anak ko, sabi niya, harapin ko daw yung camera. Kasi ang apurado. Walang maganda. At ang droga, it's flooding the country. Ang ayaw na ayaw ko sa bukid ngayon sa Mindanao, pati Visayas, umaabot na sila sa bukid from the urban to the rural areas. Anak ka ng, ang bayad na doon kinukuha na yung kalabaw, manok, itlog, pati kambing. Nakasabihan ko lang sa totohanan sa droga. Mag-umpisa ako ng droga. Baka ayaw ninyo tumawa o if you think na ayaw ninyo yung style ko, may panahon pa na nagrarally pa yung si Grace po. Yun na lang kayo. Yun na lang kayo kay Binay. Alam mo bakit? Ako talaga, pag ako ang na-presidente, ang utos ko sa pulis, pati militar, patayin mo sila na. Wala nang istorya. Alam mo kung bakit? Panituran muna ko kayo, pero kayo ang paborito ko. Ano ko na sinasabing pangit sila lahat? Meron ko rin akong nakukuha na hindi ang maganda. You know, kasi sinasabi nila, pinapatay ko ang mga durugista. Huwag ho kayong maniwala niyan. I have never killed a woman or a child. Di ko kaya. Lalaki, baka. Baka. Alam mo, it's a 22 million facility. Lahat ng sa Mindanao na pumapasok, pati mga anak ng artista dito sa Maynila, nakikiusap. Mayor, pwede man namin iparehab ang anak namin. You know, after 3 years, 4 years, mag-release sila. Ano ang nangyari? 99, there is slide. So sabi ko, kalaki ng gastos ko, libre itong kain, tulog, doktor, pati medisina. What the hell is happening dito? Nag-i-slide talaga almost 99. Kaya nakita ako na may nakilala ako doktor na neurosurgeon sa utak. Sabi niya, Mayor, baka gusto mong ipa-MRI yan sila. Totoo nga, yung nagsasabaw ng 1 year, 2 years, 3 years, ang utak lumiit na. Marami nang patay yung mga sir. At sabi niya, sa totoo lang, ang rehab, wala nang punta. So meron itong
3 to 4 million drug addicts. Anuhin natin to. What will we do with them? Anak natin ito, katok na. Ngakaw ng pera sa bahay mo, alam niyo, tapos sa kapitbahay, tapos mag-rape, magtay kasi ang pera. Pati yung bata. Noon sa aming panahon, mga na-rape victims, pero mga artista, napakaganda talaga. At hindi ko sila masisi kung bakit sila nabuang sa ganda. Talagang magaganda eh. Ngayon, paano kayo? Maglabas kayo ng bahay ninyo. Maraming durugista dito. Pag alis mo, akatin yung bahay mo. Ruripin yung asawa mo, yung yaya, pati bata. Pati dito, 11 months, 18 months. Sa Davao, nangyari yan. Kung sabihin ko siya, bakit galit talaga ako. May kaibigan ako tumawag alas 3 ng madaling araw. Sabi niya, Mayor, kung pwede sanang magpunta ka dito. Nalaman ko na sa boses na parang choking, umiiyak. Sabi ko, pare, pwede ba ito bukas? Sabi niya, Mayor, maawa ka. So, nung dumating ako sa bahay niya, Insular Village, yun yung pinakamayaman na subdivision doon. Pagdating ko, narinig ko yung music doon sa van, ang lakas. Pero I could hear distinctly ang iyak ng babae. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, Mayor, naiwan ko kasi yung baril sa minsan sa opisina sa baba ng bahay. Akala ko nagsusay. Sabi ko, nagsusay? Hindi, Mayor. Nakuha ng anak ko, pumasok doon sa kapatid niyang matanda na babae at nire-rape niya. Every time magpasok kami mag-asawa, tinutukan kami ng baril. Sabi ko, tinawag ko yung pulis, saksa. Sabi ko yung station commander, ikaw lang pati isang tao. Tapos sabi ko sa kanya, anong plano niyo? Sabi niya, Mayor, pag pinasok namin yan, baka gamit talaga ng baril. Baka mapatay talaga namin yan, baka matamaan ang anak mong babae. Ganun na lang ang galit ko. Isang beses, reunion sa Mandog. Alam, ito ng taga Davao. Christmas reunion, dala-dala ng babae yung anak niya. Kinuha ng yung kapatid niyang lalaki at sinabi, bakit tignan ko itong anak, pamangkin ko, maganda pala. Reunion nagpaparte. Maya-maya nawala. Tapos, hanap na. Diyan sa Mandog River yan. Alam na taga Davao yan. Nakita yung bata, bumuka talaga ang tiyan. Tapos nahuli. So, bakit ang likod ko hindi gwapo? Well, anyway, nung nahuli siya, sabi ko, putang ina, bakit mo naman ginawa? Ano mo ang sagot sa akin? Ganun talaga ako, Mayor. Kung walang iba, yung kambing namin. Hulaan mo ang ginawa ko. Hindi nyo ba hulaan? Huwag na nyo hulaan. It's a droga. Ilang beses na yan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limaan. Araw-araw yan, buong Pilipinas. Nandito lang si Congressman Bagatsin. Tanungin mo sa kanya, ano ang problema sa distrito niya. Tanungin mo si Mayor Lim,
tanungin mo si Era, tanungin mo lahat ng mga, ang problema natin, siya po. Kaya lang, walang ginagawa ang gobyerno. Ngayon, pag ako ang na-presidente, hindi ko kayo pinapatawa at hindi ako nagtatawa. Pagdating ko, sabihin ko sa militar, pati polis, itong order ko, hanapin ninyo sila, patayin ninyo, period. Tapos sabihin ko, pag magkakaso-kaso kayo, ituro ninyo, utos ni Mayor Duterte. Pagka nagsubina kayo, pagdating doon sa judge, sabihin mo, judge, utos ni Mayor yan. Tapos mag-announce ako, yung lahat na pinatay na droga, drug lords, utos ko yun. Kung ba'y idemanda kayo, ako ang idemanda niyo. Yung criminal, kidnapper dito sa Maynila, ako. Yung mga intake, ninikidnap ninyo, nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin. Tapos may isa dit, nagbili sila ng kotse, kunwari, tapos pinirito nila yung tao, pinatay nila, sinunog po nila si Evangelista. Yung nakita ng tatay yung anak niya, nagtatalong-talong. Bakit pa gano'n na? Tapos yung judge ngayon, nagnilitis sa kaso, pinatay rin. Pati yung isang. Pag hindi mo ako napatay ngayon, 4 months from now, lilitsunin ko talaga kayo. Lahat, kriminal. Problema, ang polis, wala kayong, sabi mga polis, kayo. Sabi ko, pag ako ang nanalo, kaagad, dublado ang sweldo ng polis, pati militar. No. Pero pag ang polis, kasi yung excuse, walang pera, kulang, kaya ganon. Sabi ko, kindergarten to high school, wala na kayong problema. Huwag na kayong magnakaw, huwag na kayong maghingi, huwag na kayong pumasok sa alanganin. Pag kayo namatay, performance of duty sa enkwentro, 3 years ang sweldo ninyo. After 3 years, pension na. Pero kayo, pag pumasok kayo niyan, hindi mo ako dyan sa baril-baril ninyo, hampas ko pa sa ulo mo. Ganon ako sa Davao. O di sabihin ko sa inyo, sinabi ko ang pulis doon, huwag na huwag kayong pumasok sa krimen. Tanongin yung mga taga-Davao na bagong sampa dito. May pulis ng kidnap, hinintay niya yung dealer ng gasolina pauwi ng gabi, kinidnap niya. Pinatay ko. 4 na pulis na ngayon pumasok ng droga. Pinatay ko. Madali, wala magpatay ng tao. Ipakulong mo ako, tayo niyan. Lalo na kung presidente ako. Ngayon, tapos na tayo dyan sa kriminal, korupsyon. Hinto talaga ang korupsyon. It must stop. Binigyan ko nga ang sarili ko 3 months to 6 months. Tapos sabi pa nito mga inutil na politiko, hindi kaya nangyayari yan. 6 months? Sabi, sumukat mo ako. Hindi kita pinapain ng 45 sa bunga nga. Ako? Sige daw. Pag sinabi kong hinto yan.
Kasi kung ako ang mapresidente, 1-2 buwan, hindi ko mahinto itong kaputahan sa Pilipinas. Hindi ko talaga mahinto kasi bigyan ninyo ako ng 10 taon. Yan ang totoo. Mayroong kandidato na naghurumentado eh. So tabi kayong lahat, kayong masasama. Talagang magpunararya ba dito banda sa inyo? Kahit iwan mga durugos na dito, alang-alang mapunta ka doon sa mahal na heritage dito. Diyan ka lang. Doon minsan dyan sa daan ninyo ilagay. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko sa inyo, galit ako. Nakatayo ako, ma'am, although... Galit talaga ako. So hintuan ninyo, droga, kriminalidad, korupsyon. Yang korupsyon, kayo ba nagda-drive? Ilan ngayon nagda-drive? Diba, ako last year doon sa Davao, nagbayad na ako ng para yung plastic mo. Putang ina. 1 year na lang, wala pang plastic. Pinuntahan ko doon, sabi ko, saan po yung bayad ko ng plastic? Sabi ko, mag-produce kayo ng plastic, babalikan ko dito. Sir, wala talaga, sir. Anong nandyan sa'yo? Miss, sir, kundo na lang, gusto mo? Plastic rin ito. Ano yun? Anong klase? Kayo masyadong mga arte, hindi naman ako ng ano. Sabi ninyo na artista ka. Actually, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko ang muro. Dalawa lang kami dyan, ang pwede talagang. Dalawa lang kami dyan sa 4 o 5. Dalawa lang kami ang pwede dyan. Ako ay can-talk about corruption. I can talk about drugs. I can talk about criminals. Pero ito isa sa dalawa na sabi ko pwede talaga kami. He can talk about maybe drugs, criminality, but he cannot talk about corruption. May bagahe siya. Sabi na nila, akin daw womanizer, naghalik ako. Asawa ko, dinala ko na pati anak ko. Sila ba kanina gustong humalik? At saka kung maganda, kung sino na masyado sa buhay, Magkakahiwalay. lalo na kami matanda na. Isang Cayetano. Magkakahiwalay. Intro ko, magkakahiwalay. Then I have to go, yung pantawid, I will continue it. At saka, yan, tama si Aquino. Tama si Aquino. Alam mo bakit? Kita mo na naman sa mga TV series. Ang Pilipino kumakain lang ng bigas, walang ulam, walang protina. Kung dadagdagan ko naman siya, rapang ulam lang muna. Senator Cayetano. Naglubat siya. Sinadya niya yung small and medium enterprises. Hindi ko po ibigayan sa inyo na para panggasto sa pagkain. Hindi ito, it could go as far as 10,000, 15. May mga anak kayo na nakatapos na. Some of your sons and daughters bright. Tapos kung meron silang dito sa inyo, tondo, 1 or 2 or 3, na mga bright, at makapag-isip ng negosyo, sila yung bigyan mo. Hindi pwede ako magbigay sa iyo, ibigay ko sa iyo, maya-maya punta ka doon sa tungkits, pati pula-puti.
Mag-aaway tayo niya. Ito, pagkain, pati pagtawin, pati kung anong magawa ko. Kasi yan rin ang gawain ko sa bukid. Alam mo dito sa Pilipinas, maghiram ka ng pera. Collateral. Meron. Collateral. Ito, credit unions. Isip-isip ko, pag slow down mo na, but I will continue with the infrastructure. Very important na ang gobyerno mismo ang maunang gumastos para iikot yung pera. Pero dito sa bukid, gano'n din, credit union sa no. Alam mo, in the hindsight, kung balikan ko ang panahon Since agad since agad. noon at ngayon, Since agad kung hindi lang siya tumagal ng pagka-presidente, kung hindi lang siya naging diktador na matagal, pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, pati yung Masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain, sitang. Yun talaga. Sundin na lang natin yun kasi yun ang gumana. Huwag na tayo na mag-invento ng bago. Kasi yung iba naman dyan, huwag natin sundin yan. Baka sabihin, sunod-sunod lang tayo. Para, tinitignan ko na yung mga, naghiram ako ng material. Marcos, Masagana 99, pati yung, biyayang dagat. So maghanap ako ng pera. Bilyon yan, kaya lang nananakaw. Kita na naman kung ilan ang pumapasok doon sa... So wala ng livelihood. Anong problema nito, sabi ko kay Alan, Lan, ayaw ng tao ang pork barrel. Ayaw ng tao yung livelihood. Ayaw ng tao yung malalaking gastos na malaking pondo, pero walang specification paano gastusin. Sabi ko lang, maghanap talaga tayo ng paraan, mag-areglo tayo dito. Kasi ako, congressman noon, kung sabihin mo lang talaga, yung sweldo namin magkasya, hindi nga makabili ng kotse, maski adventure. So sabihin ko, nagyan na lang ninyo yung opisina ninyo at least makita mo yung pera. Tagturo mo yun. Minunari ako na yan. Huwag na lang natin ipilit yung mga... Kasi pag yan ang promise ko sa tao, tapos nagkahiyaan tayo, ayaw ko. Kasi ang disbursement dito, budget si Abade. No. Dito mo kunin yung pera sa Executive Department. Ngayon, pagka hindi tayo magkaintindihan, do not create a constitutional crisis. Kasi ayaw ko, impeach ninyo ako. O kaya itong mga polis, militar, utosan ko, operate against the drug. Kasi itong mga polis, hindi ako nagbibiro sa inyo, ha? Putang ina, kung assign kayo dyan sa istasyon ninyo, at marami pa rin durugista, mahirap hanapin yung durugista, hindi ko naman estilo yan. Kayo na ng mga polis ang pagbabarilin ko. Eh, mapupulahan lang tayo. Sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong huwag ka magsinungaling. Sabihin mo lang ang totoo, sir, ganito ang nangyari. At wala ka talagang just don't lie to me. Ngayon, ang sunod kong gawin, pag pag-upo ako, I will propose to Congress, or if it can done by a decree, 20,000 below or 25, wala ng buwis. Inyo na lahat yung pera. Hindi ko naman sila minamata.
Pero ako, sinabi ko, 3 to 6 months. Pero wala naman daw gusto magpahalik. 3 to 6 months. I-deliver ko yan. Basta yan, ito, fight crime, fight crime po. Patayin kita dyan. Kasi galing ako doon sa probinsya na, kung hindi ko nalinis yung Davao, wala kami hanggang ngayon. Nung Davao, malakas ang NPA. Sino yung NPA dito? Ngayon na, huwag kayo hindi kayo ulit, sino? Tama, wala naman kami ng mga buang. Malakas ano. Pero ako ay left ako. Hindi ako membro ng Communist Party of the Philippines. Armed struggle yung kanila, patayan. Dito lang ako. Sosyalista kasi ako. Di ba sinabi ko sa inyo, anak na ako ng mahirap? Kaya, kunahin ko muna kayo, pantawin yung, pati yung scholarship. Ang pinakamalakas na ibigay ko sa budget, ang pinaka number 1 ko, edukasyon. Tapos, agrikultura. Tapos, health services. Kung maaari lang, pati magtayo kayo dito ng, mag-isip kayo ng negosyo na kapitalan ko na para sa inyong lahat. Pero ayusin ninyo paggawa. Ayusin ninyo paggawa. Tapos, we will try to solve the problem of Mindanao. Alam mo, baka hindi nyo alam ko. Ganito ang problema sa Mindanao. 1521, dumating si Magellan sa Pilipinas. Bumaba yung gagong Espanyol ngayon at nagtanim ng cross of Christianity. At pinalipad niya yung flag ng Spain. Sabi pa ng gago, I claim all of these islands in the name of the King of Spain. And I will call all of these islands the Philippines. At ang lahat ng mga natibo dito nakatira, tawagin kong Pilipino. Nung sinabi niya yan, kasi bugok, ang Mindanao na sinali niya sa bilangan, 100 years, nandoon na ang Islam. Kaya itong mga Moro, kung biglain mo sabihin mo, Pilipino ka? Pilipino ka? Go, Muslim. Tribo mo, Maraw. Maguindanao, Tausug. Kasi hindi talaga sila sumurrender sa Kachila. Ngayon, hindi sila sumurrender sa Amerikano. Kasi American, Spanish war, natalo ang Espanyol. But they stayed there for 400 years. Ayusin talaga natin to. Kasi pag hindi, baka mawala ang Mindanao sa atin. Yung BBL, sinabi ko na sa inyo kung nakinig kayo ng interview, nabi ko, i-dribble yan. Iipasa yan doon sa next administration. Kaya ako naman, nag-ikot na kaagad ako because you have to give. Pag natapon mo ang last baraha mo, kailangan ka talaga magtapon ng isang baraha. Federalism. Federalism, gusto nila, gusto ni Nor, Murad, Japar, baka makonbinsi ko. Alonto, Sema, silang lahat, okay. Eh yung configuration ng BBL, ibigay mo na. Yung kay Nor, Basilan, Hulo, Awitawe, ibigay mo sa kanila. Kanila itong Mindanao. Pero ang tribo natin noon, sa Mindanao, ang tribong inabutan ng Islam, Maranao, Maguindanao, Iranon, Sama, Kagan,
ng Davao. Then dito sa western side, if you look at the map of the Philippines, your right hand is the east, your left hand is the west. So dito, Zamboanga Archipelago, Tausug, Yakan, mga Samar, pati Badyaw. Yan. Hindi pwede magsama yung dalawa. Kaya federal, bigyan mo sila, bigyan mo. At yung Kristiyanos, ibigay mo yung kanila ngayon. That is the only way. Believe me, nothing short, maniwala kayo sa akin, nothing short, pag hindi yung no, until the end of the time. Kaya ako, talagang I went around the country to plead for, para maintindihan ninyo. Kasi sabi, bakit pag federal tayo? Sila naman sa Mindanao. Okay, if you do not want it, then there is a great possibility na mawala ang Mindanao. Ika man naman doon, nandoon na rin kami, sasama na rin kami. Kasi ang tingin naman talaga namin sa kanila, ako. Nanay ko, maski sa tatay ko, Chinese. Nanay ko, Maranao. Tapos yung anak kong vice mayor, asawa niya, Maranao, Tausug. So isang linya ng mga apo ko, Moro. Kaya ako, gusto ko lang na, I want to be a president for all. Wala naman yung sinasabi. Sabihin ko lang, kapatid, ito na naman talaga ang maabot natin. Huwag na lang tayo magpataya. What for? At maniniwala yan sinasabi. Inshallah, inshallah. God willing. Inshallah. Gano'n na lang. Tapos, kung, ayun, yung mga taga-probinsya, umuwi kayo. Kasi magtayo ako ng economic zones. Magtayo ako sa Davao, magtayo ako sa lahat ng gustong magnegosyo, pumasok sila. Nagtao na, nagko-convert na, magtayo ako sa Surigao, Leyte, Cebu. Kasi ngayon, favoritism eh. Kung sino lang masagat, mga dyan sa mga Port Irene, yung ano. Wala yung iba. Lahat lagyan ko ng economic zone. Pag federal, kayo na ang bahala pag competition. Ay, itong mga Moro, wala itong problema. Marami talaga papasok ng Arab na may pera. So yan sila. Ngayon, it's just a matter of understanding. Sa Davao, nagagalit ako pag magkampo-kampo. Mix! Hindi ako pumapayag na mag-basketball, puro Moro, puro Christians. Nagagalit ako niya. Mix! Mix, may Moro, may Christianos, may Lumad. Sa Davao, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-isnaban. Kasi minsan kasi, magano. Nasabi ko sa mga Moro people, hintuan ninyo. Smile. Tutal, wala ba mawala kayo? Maligaya pa si Allah na friendly kang tao. Huwag kayong mag-isnaban. Wala. Reliyon lang yan. Okay na sila lahat. Reliyon lang ang huwag ninyong pag-usapan. Yun lang. Okay na tayo. Then, itong sa Spratly siguro, lusog-lusogin ko na lang rin. Itong Spratly, pupunta ako. Kasi ngayon, ang claimants, Philippines, Vietnam, Thailand, Indonesia, pati Malaysia. Ngayon, gusto ng Amerika, multilateral, sabay-sabay, Amerika, Japan, Australia, Philippines, Thailand. Ang problema, ayaw ng in-check. Gusto niya bilateral. Sabi ko, okay lang. Pag umabot yan na, it's still waters, nothing is moving. Nasa dagat, walang hangin, ganyan lang.
Sabi ko, kailangan tayo makipag-usap. Ngayon, kung ayaw nilang gumawa ng storya talk, pag magsabi sa akin ang China, let us talk. Total, ang lolo ko, Chinese. Pero pag kinuha nila yung Spratly, puputulin ko talaga yung ulo niya. Burado. Makahiram nga ng piece of paper. Is it okay? Ito. Ang Spratly, kung gusto nila mag-usap is maglalagay ako ng hanggang ito lang. May margin ako. Hindi ako pwede makipag-utap. Ang amin yan, gumawa kayo dyan ng struktura sa aming teritoryo. Ngayon, kung gusto mo mag-usap, yung kondisyon ko, I do not expect you to believe it. Na amin yan, mag-usap tayo. Kung sabihin ng China, ngayon, huwag na natin mag-usap ng ownership. Maraming oil dyan, pati gas. Ano kaya ang joint venture na lang? Nobody claims it. Hati tayo. Shoot ako. Mabuhay! Bakit ako maghintay ng Amerika kung talagang kalaban sila? Huwag mo lang sabihin iyo yan, and I also refrain from saying that is mine. Joint exploration, tapos hati tayo. The only problem, tayo bakit mahirap? Wala tayong oil. Because oil, it's about one-third of our GDP. GDP simply is income. Wala tayo, nagagastos doon sa ano. So kung gano'n so punta na tayo sa ekonomiya. I have to create homes. Then sa bukid, gagawa ako ng mga food terminal kagaya nung ginawa ni Marcos dyan sa Taguig. May chillers, refrigeration para presko yung... At kung sakali, hindi mo na mapigilan ang importasyon. Kasi WTO. Tapos may GATT, may APEC, kung ano-ano ang arrangement natin. So, we cannot stop the inroads of importation. Kaya ang ating magawa is paramihan ng supply para mapagbili natin. Kung may mag-import na mataas ang presyo, babaan natin itong atin para mas pabili tayo. Hindi na natin. We can no longer, huwag kayo dito, free trade na, labas-pasok, goods and services. Magtrabaho dito, mga supervisor, yung marunong na mga sa Singaporean, mautak sila, tapos we cannot stop them anymore. Whereas if I take over, tayo rin pwedeng pabili doon, punta tayo. So you have to build a strong economy. Dito, sa I will establish yung tawag zone, economic zone. Mag-imbita ako, dito kayo magtrabaho, total mura pa. Umalis sila sa China, umalis sila sa Thailand, Vietnam, kasi ang singil ng sweldo mahal na. Kaya yung China sumikap. Kasi yung mga kumpanya, mga lakos, kung ano, mga sapatos, mga relo, dinala nila yung factory nila doon, binayaran nila ang mga Chinese mura. Kaya lumago yung maraming produkto sa maraming mapabili. Ngayon ang ating gawain ko lang, huwag kayong mamadali. Tapos kayong mga KEBO, medyo pigilan na muna ninyo yung mga labor union. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Magkasama tayo sa iduluya. Huwag ninyong gawain yan. Kasi sisirain mo ang administrasyon ko. Pag ginawa mo ninyo yan,
patayin ko kayong lahat. Ang solusyon dito, patayan na. Pag-usapan mo, ayaw. So, no, what better come to terms with each other? Do not do it now yung active labor front. Kasi, pag ginawa ninyo nasisira, do not do it. Give the Philippines a respite of about 10 years. Pagka lumabo na at malaki na ang sweldo hiningi, kasi maganda ng ekonomi. So, food terminal sa Bukid, hindi ako papasok sa land reform. Kasi ang land reform, nakita ko, pinagbili uli ng awardee doon sa amo niya. Yan ang problema. At yung naiwan, dito isang awardee, mani, kakao, dito saging. How come eh? Kaya mag-drawing ako ng map sa Philippines, ipa-soil analysis ko, ano ang crop na mababuhay dito, the highest yielding. Pag sinabi dito, coffee o tobacco, ma-focus ko siya. Kung pa ganun-ganun kayo, di para akong buang. Dito magdala ko fertilizer, dito magdala ko no. Yan. I-color code ko saan ang pinakamagandang tutubo. Ipa-soil analysis ko buong Pilipino. Kung pumasok kayo ng Davao, dito. At yan, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera. At kung wala akong pera, sabihin ko sa inyo, uutang ako. Kung kulang naman talaga, at hindi ko naman kayo maangat, at sabihin na lang nyo, huwag kang mag-utang kasi bayaran natin yan. Lahat na korporasyon, kina Robinson, Ayala, pag huminto ng expand yan, lugi yan. Yung mga SM, yung mga Ayala, Robinson, mga hotel, pag huminto yan ng expand, patayan, dahil yan. Kaya tayo, para sa tao, ang masiguro ko lang sa inyo, na yung pera ninyo, walang korupsyon. Sisiguraduhin ko yan. At kung ako ang manalo ng pagka-presidente, huwag kayong pumunta sa Luneta, wala kayong makitang Duterte doon. Ako, dyan lang sa Malacanang, sa opisina ng presidente, dyan na. Para walang traffic, kaya ako galit. Huwag ninyong pakinggan yung mura ko. Kasi yung mura ko, galit ako. Kanino ako galit? Galit ako para sa inyo. Hindi naman yung para sa akin. Nakita ko kasi, sirahan mo yung EDSA, sirahan mo yung DB Boulevard, sirahan mo yung airport, 5 araw walang aeroplano. At dyan sa EDSA nakita ko, nagbababaan kayong lahat, naglalakad sa init, at yung nanganak dyan sa tabi kasi niya makapunta ng ospital. Putang ina, anong klaseng gobyerno nito? Si Ramos ng unang ipig doon sa Subic. Dito yun sana. Bakit po? Hindi mo nagbabaan, naglalakad sa init, bata, bait. Duterte nagmumura yan. Kayong nagbabaan, kayong pinalakad doon sa init. Hindi kayo nagmura? Government of the people, maybe. Government by the people, maybe. Pero putang ina itong gobyerno, it is not for the people. Maniwala ko. Kalin mo lang ng drama na we will improve the economy. How? May improve the economy, maraming gago. Patayin mo muna yung mga gago para makatindig tayo. Kaya nila yan? Dayo.
Saka kayong mga bakla, tama na. Kasi ginamit ko bayot. Na-open daw yung mga bakla. Hoy, mga bakla! Ang Bisaya sa bakla, bayot. Kaya tawagin ko, hoy bakla! Ano kayo nagagalit? Doon sa amin, hoy bayot! At ako mismo, nung maliit pa, mga grade 4, bakla rin ako noon. Ay, ano naman, adiwag. Bakla ako noon. Pero yung namulat na, marami na masyadong babae nakikita. Dito na lang tayo. You know, before you open your mouth. Ang bakla sa Bisaya, bayo. Kung sabihin niya dito, hoy bakla! Hoy bayo. Kaya tuloy na, ayaw ko na tuloy aminin. Naamin ko na tuloy na bakla ako noon. Pero kung tulungan ninyo ako, mawawala yan. Siya. Asawa ko, mag-uwi naman yan nga. Mauna mo yan siya. Kaya yan lang, hindi ko natanggalin, it's talked about. Pero, kung gusto rin nyo na malinis yung banganga, disente, gusto ninyo nagmumura, pumapatay, utang ina, pupatay talaga. Pag hindi ko nakuha ang gusto ko, I will not allow myself na pahiya ako. Maybe other position, fiskal ako noon. Pero hiyain ninyo ako, sabihin ko sa Pilipinas, gagawin ko. Gagawin ko talaga. Maniwala kayo, tanong kayo naman, taga-dabayan mo na. Pag sinabi kong yayarain kita, yayarain ka lang. At ngayon, I'd like to just also mention, may mga kasama ako dito. May kasama ako si Dante Liban. Ito yung 11th Congress kami. Ito si Dante, alam ko, he does not agree with me. Religyoso to eh. He's a professor sa masteral, pati doctoral. Education to, and he's a very good donator. I know that he does not agree with me. Pero okay lang. Sabi ko, sama tayo. Total, hindi naman lahat sa panahon mo, magkaano tayo. At gusto ko lang siya, kasi sayang, Quezon City, anong distrito siya? Distrito ng Quezon City, no? Ngayon, ito si Ding Diaz ng Cavite. Amigo Ding, naging congressman ka, gawa mo naman ang paraan ng putang ng Cavite na. Kaya mo nung balikbayan, nagbili ng kotse na Volvo, dinala niya sa Tagaytay, tapos hinagaw doon, tinapon siya sa bangkita, saka yung kotse, nag-green, naging black na. Sabi ko din, bantay mo, yan ang gusto kong hiritan. No quarters given, no quarters assigned. Kaya kayo kung nandyan, bumunot na kayo, kasi order ko talaga military pati police. Patay. Period. Magtanong yung fiscal, human rights, o Congress, sino nagutos? Ako. Ako. May reklamo kaya? Nandito si Sandra Camp, yung whistleblower. Ito na napatay kung sa drug sa krami. Totoo yan. Kaya laki talaga ng problema natin sa ito. Malaking problema ko sa polis. Pero ako naman sabi ko, pag natino kayo, lahat ng protection maibigay ko, ibibigay ko.
Then I have my idol, boss ko noon nung mayor ako, Rafi Alunan. DILG Secretary. Abot ko ninyo, mahusayan. Kami nung, ang una ko kasi na ano kasi, di ba sinunog ko yung flag ng Singapore? Di galit yung Singapore sa akin. Eh putang ina, galit rin ako sa inyo. Bakit? Pumunta si Sir Rafi, sabi niya, you know, this is diplomatic crisis. Diba? Can you just write a letter of apology sa Singapore? Sabi ko, sir, I will not. I will resign. Tinawa niya si Presidente. Sir, ayaw niya, mag-resign na lang daw siya. Hindi siya talaga manghingi ng tawad. Sabi niya, hindi ako, sabi niya sa Pilipinas, ano? Nung dumating si Presidente sa Iligan, galing Iligan Davao, nung nakita kami, may mga media, sabi agad ni Presidente Ramos, yes sir! Saludo siya sa akin. Ibig sabihin, siya mismo nasaktan. Hindi na niya magawa kasi Presidente siya. So that was my experience. Very good. Maniwala ka, isa sa Pilipinas. Gwapo pa. Punuin natin itong gobyerno na naman. Saan si Alan? Puro tisoy. Maghanap ako ng iba. Para sabihin, akala ko ba galit na si Espanyol? Bakit yung mga mistiso itong Pilipino? So mga kapatid ko ang taga-tulo. Ako sa totoo, maniwala kayo hindi. Korupsyon, drug, nilagyan ko ng 3 to 6 months. Ay, saan? Where is it? Ay! Sir, nandito, nakalimutan ko sana kayo. Ano na tinignan mo dyan, sir? Nakayuko General Santiago ng PDEA. Ito yung nakikita ninyo na pinagsisipa na, Stevie? Pinagsisipa talaga. We need him kasi hindi naman lahat kaya ng presidente. You would need a law. Kaya niya. And itong abogado ng yung nag-ano ng labor, anak ng sabi, Levy Baligod. Ito yung abogado nag-expose ng Napoles. Siya yung nagdemanda. Sa totoo lang, marami naman yung ilang taon na yung iba dyan naka 9 years, tapos 9 years ulit, tapos 9 years ulit. Matagal na. Sa totoo lang, kayo mga taga-Tondo, maghanap daw kayo ng bago. Tagal naman sila dyan. 8 years, 9 years, nakatatlong 9 years na. Baka, lagay ninyo si Alunan, si Sandra Kang. Ito siya si Fire in the Belly. Talagang matapang. So, lumalaban ito ng sabayan. Dean Diaz. But of course, I hope I would help us also put all things in order sa Cavite. Cavite na yan, titino yan, tignan mo. Huwag mo, basta sinabi ko, hinto. Then si Bob Diliman. Subukan rin ito si Greco Belita. Yung religious ito sa kapatid ito ni Belita. He's also a religious man. Pastor,
Mabutit mapalibot ka. At least may mga pastor tayo. Ngayon Dante Liban ang pwede niya. Sino kakampi ko dito? Wala. Si Alan, mabait rin. Ano mo yan si Alan? Baski saan yan? Si Lani, si Mayor Lani. At the end of the day, napakabait ng asawa talaga niya. Si Lani, si Mayor Lani ng Taguig. Pag makita yan, magkita yan sila, hawak ng kamay, tapos maghanap po na ng kanto mag-prayer. Talagang religious. Baski saan siya magpunta, sila ni. Yung mga panahon na wala sila ni, wala naman sa ibang kasama. Kaya ako naawa ako sa kanya. Pag walang ibang kasama ako ng iba. Lang, ako lang matulog. But anyway, I have promised you something. At if you know me, I will really do it. Pikon ako ng pagkatao. Kapag sinabi ko, huwag din yung gawin yan. Huwag din yung gawin. Pag sinabi ko, gawin ko yan, maasahan niyo. I said, itong presidency, makinig kayo mabuti ha, susara na ako. I will do it even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Gagawain ko yung pinangako. Maraming salamat po. Pinuntahan ko doon, sabi ko, saan ko yung bayad ko ng plastic? Ready na ba siya? Ready na siya. Nakuha Sabi ko, mag-produce kayo ng plastic, babalikan ko dito. Sir, wala talaga, sir. Anong nandyan sa'yo? Miss, sir, kundo na lang, gusto mo? Plastic rin ito. Ano yun? Anong klase? Kayo masyadong mga arte, hindi naman ako ng ano. Sabi ninyo na artista na. Actually, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid kong Moro, dalawa lang kami dyan ang pwede talagang, dalawa lang kami dyan sa apat o lima. Dalawa lang kami ang pwede dyan. Ako ay can-talk about corruption. I can talk about drugs. I can talk about criminals. Pero itong isa sa dalawa na sabi ko, pwede talaga kami. He can talk about maybe drugs, criminality, but he cannot talk about corruption. May bagahe siya eh. Sabi na nila, akin daw humanization, nagalit ako. Asawa ko, dinala ko na pati anak ko. Sino ba kanina ang gustong humalik? At saka kung maganda, kung sino na masyado sa buhay, magkakahiwalay. lalo na kami matanda na. Isang Cayetano. Magkakahiwalay. Intro ko, magkakahiwalay. Then I have to go, yung Pantawid, I will continue it. At saka, yan, tama si Aquino. Tama si Aquino. Alam mo bakit? Kita mo na naman sa mga TV series. Ang Pilipino kumakain lang ng bigas, walang ulam, walang protina. Kung dadagdagan ko naman si rapang ulam lang muna. Senator Cayetano. Naglubat mo. Sinadya niya yung small and medium enterprises. Hindi ko po ibigayan sa inyo na para panggasto sa pagkain. Hindi ito,
it could go as far as 10,000, 15. May mga anak kayo na nakatapos na. Some of your sons and daughters bright. Ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa Tapos kung ang bungad niya, bakit meron silang dito sa inyo, ang bungad tondo, 1 or 2 or 3, na mga bright ito, sagot niya. at makapag-isip ng negosyo, Hindi na iwasan pag sila yung bigyan mo. isinusulong ng admin. Hindi pwede ako magbigay sa iyo, Nabanggit niya ang problema. ibigay ko sa iyo, maya-maya punta ka doon sa tungkits, pati pula-puti. Mag-aaway tayo niya. Ito, pagkain, pati pagtawin, pati kung anong magawa ko. Kasi yan rin ang gawain ko sa bukid. Alam mo dito sa Pilipinas, maghiram ka ng pera, collateral. Meron, collateral. Ito, credit unions. Isip-isip ko, slow down muna, but I will continue with the infrastructure. Very important na ang gobyerno mismo ang maunang gumasto para iikot yung pera. Pero dito sa bukid, ganun din, credit union sa no. Alam mo, in the hindsight, kung balikan ko ang panahon Sits agad ah, sits agad. noon at ngayon, Sits agad ah. kung hindi lang siya tumagal ng pagka-presidente, kung hindi na siya naging diktador na matagal, pinaka-the best na presidente dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, pati yung Masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain, sitang. Yun talaga. Sundin na lang natin yun kasi yun ang Next ko na lang. gumana. Tumakbo sa eleksyon. Huwag na tayo na mag-invento ng bago. Kasi yung iba naman dyan, huwag natin sundin yan. Baka sabihin, sunod-sunod lang tayo. Para, tinitignan ko na yung mga, naghiram ako ng material. Marcos, Masagana 99, pati yung, biyayang dapat. So maghanap ako ng pera. Bilyon yan, kaya lang nananakaw. Gobyerno ang kanyang Kita mo naman kung ilan ang pumapasok doon sa... pamahalaan isinusulong. So wala ng livelihood. Wala raw dapat tweet. Ang problema nito, sabi ko kay Alan, Lan, ayaw ng tao ang pork barrel. Ayaw ng tao yung livelihood. Ayaw ng tao yung malalaking gastos na malaking pondo pero walang specification paano gastusin. Sabi ko lang, maghanap talaga tayo ng paraan, mag-ariglo tayo dito. Kasi ako, congressman noon, kung sabihin mo lang talaga, yung sweldo namin magkasya, hindi nga makabili ng kotse, maski adventure. So sabihin ko, nagyan na lang ninyo yung opisina ninyo at least makita mo yung pera. Tag 3 million. Minunaryo ko na yan. Huwag na lang natin ipilit yung mga... Kasi, pag yan ang promise ko sa tao, tapos nagkahiyaan tayo, ayaw ko, kasi ang disbursement dito, budget si Abade. No. Dito mo kunin yung pera sa Executive Department. Ngayon, pagka hindi tayo magkaintindihan, do not create a constitutional Bagong crisis. Kasi proclamation rally ngayong gabi rito sa Tondo. ayaw ko, impeach ninyo ako. O kaya itong mga polis, militar, utosan ko, operate against the drug. Kasi itong mga polis, hindi ako nagbibiro sa inyo, ha? Putang ina, kung assign kayo dyan sa istasyon ninyo, at marami pa rin durugista, mahirap hanapin yung durugista, hindi ko naman estilo yan. Kayo na ng mga polis ang pagbabarilin ko. Eh, mapupulahan lang tayo. Sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo.
Huwag mo akong huwag ka magsinungaling. Sabihin mo lang ang totoo, sir, ganito ang nangyari. At wala ka talagang just don't lie to me. Ngayon, ang sunod kong gawin, pag pag-upo ako, I will propose to Congress, or if it can done by a decree, 20,000 below or 25, wala ng buwis. Inyo na lahat yung pera. Nabanggit nga na isa sa mga puna sa kanya ay yung umano'y Hindi ko naman sila minamata. Sinaman niya raw ngayong gabi ang kanya. Pero ako, sinabi ko, 3 to 6 months. Pero wala naman daw gustong magpahalik. 3 to 6 months. I-deliver ba yan? Basta yan, ito, fight crime, fight crime po. Ayaw kita dyan. Kasi galing ako doon sa probinsya na kung hindi ko nalinis yung Davao, wala kami hanggang ngayon. Nung Davao, malakas ang NPA. Sino yung NPA dito? Ngayon na, huwag kayo hindi kayo ulit, sino? Tama, wala naman kami ng mga buang. Malakas ano. Pero ako ay left ako. Hindi ako membro ng Communist Party of the Philippines. Ang struggle yung kanila, patayan. Dito lang ako. Sosyalista kasi ako. Di ba sinabi ko sa inyo, anak na ako ng mahirap? Kunahin ko muna kayo, pantawin yung, pati yung scholarship. Ang pinakamalakas na ibigay ko sa budget, ang pinaka number 1 ko, edukasyon. Tapos, agrikultura. Tapos, health services. Kung maaari lang, pati magtayo kayo dito ng, mag-isip kayo ng negosyo na kapitalan ko na para sa inyong lahat. Pero ayusin ninyo paggawa. Ayusin ninyo paggawa. Tapos, we will try to solve the problem of Mindanao. Alam mo, bakit di nyo alam ko? Ganito ang problema. Alam mo, hindi ko kayo sinasabi, hindi kayo binupula. Ako, isang anak ng rin ng migrante ng Mindanao. And I am anak lang rin ako ng mahirap noon. Ngayon, hindi na masyado, pero hirap pa rin. Ito, magtanong kayo ng taga-Davao. Sa buong buhay ko, na politiko ako, 1988, mayor na ako ng Davao. 2016, mayor pa rin ako ng Davao. Pero sa totoo lang, magtanong kayo ng mga damo at mga kapatid ko, mga Moro people, hanggang pick up lang rin ako kagaya sa inyo. Hindi ako bumabili ng mahal na sakyan kasi hindi ko pera. But anyway, bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Gusto kong mag-MPA na lang tayo para palitan na natin itong putang unang ginawa natin. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang pagsunod sa batas, ang pagsunod sa batas, marami na dyan dito na lang.
sumusunod lang. Mas mabuti walang ang pagsunod kasi sa batas, choice lang kung gusto mo lang. Dito sa itaas, maniwala kayo, matagal na ako mayor naging congressman ako. Dito sa itaas, ito yung mga mayayaman, ito yung nag-smuggle ng isang bigas, tax evasion, corruption, wala namang alibyo. Ang daan na matuwid, wala palang daan talaga na matuwid. Walang daan na dinaanan. Kaya pa ganun ba? Wala. Ang Pilipino na pobre, magdating sa airport, pagdating ng pagbukas, dimulbula na ang mga bulan. Yung manok na gusto mo nga lagyan mo na tubig tapos tanggal mo pagdating sa custom, paglabas may mga airport police tinitignan. Pagdating sa labas, nandoon yung mga putang inang mga kung anong pinagagawa nila sa kapwa nila tao. At maraming biyahera galing Pampanga, Bulacan. Pagdating sa airport, ma-checkpoint dyan sa ibang lugar at wala na. Hindi mo na makita ang biyahera, pati yung nilang tababili mo, wala na. Tataniman ng bala. Akalain mo, kung yung bala nakailigtaan at lumusot yun sa Singapore. Alam mo, naalala ninyo, kung nahuli yun, pagkukulong yung pobreng babae na nilagyan ng bala yung bag na hindi naman niya kasalanan. Itong patayin ng Singaporean, magsusunog na naman ako ng flag nito. Kaya natin for contemplasyon, hindi ko naman kano-ano, hindi ko pinsan, pero galit ako sa nangyari. Kaya sinunog ko yung flag. Ngayon, kung nangyari yan sa Pilipino, magsusunog ako ng flag ulit. Masakit eh. Hindi ko naman pinsan yun, pero as a Filipino, nasasaktan ako. Pilipino ako. Ito lang ang bayan ko. Wala akong mga kapatid na Pilipino, kundi kayo. Yung talagang pinakamalapit na pinsang ko, siyempre yung mga ganda dito. Ito yung anak ko, sabi niya, harapin ko daw yung camera. Kasi yung apurado. Walang maganda. At ang droga, it's flooding the country. Ang ayaw na ayaw ko sa bukid ngayon sa Mindanao, pati Visayas, umaabot na sila sa bukid from the urban to the rural areas. Anak ka ng, ang bayad na doon kinukuha na yung kalabaw, manok, itlog, pati kambing. Nakasabihan ko lang sa totohanan sa droga. Mag-umpisa ako ng droga. Baka ayaw ninyo tumawa o if you think na ayaw ninyo yung style ko, may panahon pa na nagrarally pa yung si Grace po. Yun na lang kayo. Yun na lang kayo kay Binay.
Alam mo bakit? Ako talaga, pag ako ang na presidente, ang utos ko sa pulis, pati militar, patayin mo silang lahat. Wala na gusto mo. Alam mo kung bakit? Panituran muna ko kayo, ha? Pero kayo ang paborito ko. Ano ko na sinasabing pangit sila lahat? Meron ko rin akong nakukuha na medyo maganda. Yun o. Kasi sinasabi nila, pinapatay ko ang mga durugista. Huwag ho kayong maniwala niyan. I have never killed a woman or a child. Di ko kaya. Lalaki, baka. Baka. Alam mo, it's a 22 million facility. Lahat ng sa Mindanao na pumapasok, pati mga anak ng artista dito sa Manila, nakikiusap. Mayor, pwede man namin iparehab ang anak namin. You know, after 3 years, 4 years, mag-release sila. Ano ang nangyari? 99, there is slide. So sabi ko, kalaki ng gastos ko, libre itong kain, tulog, doktor, pati medisina. What the hell is happening dito? Nag-i-slide talaga almost 99. Kaya nakita ako na may nakilala ako doktor na neurosurgeon sa utak. Sabi niya, Mayor, baka gusto mong ipa-MRI yan sila. Totoo nga, yung nagsasabaw ng 1 year, 2 years, 3 years, ang utak lumiit na. Marami nang patay yung mga sir. At sabi niya, sa totoo lang, ang rehab, wala nang kwenta. So meron itong 3 to 4 million drug addicts. Anuhin natin to. What will we do with them? Anak natin ito, katok na. Nakaw ng pera sa bahay mo, alam niyo, tapos sa kapitbahay, tapos mag-rape, magtay kasi ang pera. Pati yung bata. Noon sa aming panahon, mga na-rape victims, pero mga artista, napakaganda talaga. At hindi ko sila masisi kung bakit sila nabuang sa ganda sa Mindanao. 1521, dumating si Magellan sa Pilipinas. Bumaba yung gagong Espanyol na yun at nagtanim ng cross of Christianity. At pinalipad niya yung flag ng Spain. Sabi pa ng gago, I claim all of these islands in the name of the King of Spain. And I will call all of these islands the Philippines. At ang lahat ng mga natibo dito nakatira, tawagin kong Pilipino. Nung sinabi niya yan, kasi bugok, ang Mindanao na sinali niya sa bilangan, 100 years, nandoon na ang Islam. Kaya itong mga Moro, kung biglain mo na sabihin mo, Pilipino ka? Pilipino ka? Go, Muslim. Tribo mo, Maraw. Maguindanao, Tausug. Kasi hindi talaga sila sumurrender sa Kachila. Ngayon, hindi sila sumurrender sa Amerikano. Kasi American, Spanish war, natalo ang Espanyol. But they stayed here for 400 years.
ayusin talaga natin to. Kasi pag hindi, baka mawala ang Mindanao sa atin. Yung BBL, sinabi ko na sa inyo kung nakinig kayo ng interview, nabi ko, i-dribble yan. Iipasa yan doon sa next administration. Kaya ako naman, nag-ikot na kaagad ako because you have to give. Pag natapon mo ang last baraha mo, kailangan ka talaga magtapon ng isang baraha. Federalism. Federalism, gusto nila, gusto ni Nor, Murad, Japar, baka makonbinsi ko. Alonto, Sema, silang lahat, okay. Eh yung configuration ng BBL, ibigay mo na. Yung kay Nor, Basilan, Hulo, Awitawe, ibigay mo sa kanila. Kanila itong Mindanao. Pero ang tribo natin noon, sa Mindanao, ang tribong inabutan ng Islam, Maranao, Maguindanao, Iranon, Sama, Kagan, ng Davao. Then dito sa western side, if you look at the map of the Philippines, your right hand is the east, your left hand is the west. So dito, Zamboanga Archipelago, Tausug, Yakan, mga Sama, pati Badyaw. Yan. Hindi pwede magsama yung dalawa. Kaya federal, bigyan mo sila, bigyan mo. At yung Kristiyanos, ibigay mo yung kanila ngayon. That is the only way. Believe me, nothing short, maniwala kayo sa akin, nothing short, pag hindi yung no, until the end of the time. Kaya ako, talagang I went around the country to plead for, para maintindihan ninyo. Kasi sabi, bakit pag federal tayo? Sila naman sa Mindanao. Okay, if you do not want it, then there is a great possibility na mawala ang Mindanao. Ika man naman doon, nandoon na rin kami, sasama na rin kami. Kasi ang tingin naman talaga namin sa kanila, ako. Nanay ko, maski sa tatay ko, Chinese. Nanay ko, Maranao. Tapos yung anak kong vice mayor, asawa niya, Maranao, Tausug. So isang linya ng mga apo ko, Moro. At kaya ako, gusto ko lang na, I want to be a president for all. Wala naman yung sinasabi. Sabihin ko lang, kapatid, ito na naman talaga ang maabot natin. Huwag na lang tayo magpataya. What for? At maniniwala yan sinasabi. Inshallah, inshallah. God willing. Inshallah. Gano'n na lang. Tapos, kung, ayun, yung mga taga-probinsya, umuwi kayo. Kasi magtayo ako ng economic zones. Magtayo ako sa Davao, magtayo ako sa lahat ng gusto magnegosyo, pumasok sila. Nagtao na, magko-convert na, magtayo ako sa Surigao, Leyte, Cebu. Kasi ngayon, favoritism eh. Kung sino lang masagat, mga dyan sa mga Port Irene, yung gano'n. Wala yung iba. Lahat lagyan ko ng economic zone. Pag federal, kayo na ang bahala. Competition. Ay, itong mga Moro, wala itong problema. Marami talaga papasok ng Arab na may pera. So yan sila. Ngayon, it's just a matter of understanding. Sa Davao, nagagalit ako pag magkampo-kampo. Mix! Hindi ako papayag na mag-basketball, puro Moro, puro Christians. Nagagalit ako niya. Mix! Mix, may Moro, may Christianos, may Lumad. Sa Davao, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-isnaban. Kasi minsan kasi, maganon. Nasabi ko sa mga Moro people, hintuan nila. Smile. Tutal, wala ba mawala kayo?
maligaya pa si Allah na friendly kang tao. Huwag kayong magsimot. Wala. Reliyon lang yan. Okay na sila na. Reliyon lang ang huwag ninyong pag-usapan. Yun lang. Okay na tayo. Then, itong sa Spratly siguro, lusog-lusogin ko na lang rin. Itong Spratly, pupunta ako kasi ngayon ang claimants, Philippines, Vietnam, Thailand, Indonesia, pati Malaysia. Ngayon, gusto ng Amerika multilateral, sabay-sabay, Amerika, Japan, Australia, Philippines, Thailand. Ang problema, ayaw ng in-check. Gusto niya bilateral. Sabi ko, okay lang. Pag umabot yan na, it's still waters, nothing is moving. Nasa dagat, walang hangin, ganyan lang. Sabi ko, kailangan tayo makipag-usap. Ngayon, kung ayaw nilang gumawa ng storya talks, pag magsabi sa akin ang China, let us talk. Total, ang lolo ko, Chinese. Pero pag kinuha nila yung Spratly, puputulin ko talaga yung ulo niya. Murado. Makahiram nga ng piece of paper. Is it okay? Ito. Ang Spratly, kung gusto nila mag-usap is, maglalagay ako ng hanggang ito lang. May margin ako. Hindi ako pwede makipag-utap. Ang amin is, amin yan, gumawa kayo dyan ng struktura sa aming teritoryo. Ngayon, kung gusto mo mag-usap, yung kondisyon ko, I do not expect you to believe it. Na amin yan, mag-usap tayo. Kung sabihin ng China, ngayon, huwag na natin mag-usap ng ownership. Maraming oil dyan, pati gas. Ano kaya ang joint venture na lang? Nobody claims it. Hati tayo. Shoot ako. Mabuhay! Bakit ako maghintay ng Amerika kung talagang kalaban sila? Huwag mo lang sabihin iyo yan, and I also refrain from saying that is mine. Joint exploration, tapos hati tayo. The only problem, tayo bakit mahirap? Wala tayong oil. Because oil, it's about one-third of our GDP. GDP simply is income. Wala tayo, nagagastos doon sa ano. So kung gano'n so punta na tayo sa ekonomiya. I have to create homes. Then sa bukid, gagawa ako ng mga food terminal kagaya nung ginawa ni Marcos dyan sa Taguig. May chillers, refrigeration para presko yung... At kung sakali, hindi mo na mapigilan ang importasyon. Kasi WTO. Tapos may GATT, may APEC, kung ano-ano ang arrangement natin. So, we cannot stop the inroads of importation. Kaya ang ating magawa is paramihan ng supply para mapagbili natin. Kung may mag-import na mataas ang presyo, babaan natin itong atin para mas pabili tayo. Hindi na natin. We can no longer, huwag kayo dito, free trade na. Labas-pasok. Goods and services. Magtrabaho dito, mga supervisor, yung marunong ng mga sa Singaporean, mautak sila, tapos we cannot stop them. Whereas if I take over, tayo rin pwedeng pabili doon, punta tayo.
So you have to build a strong economy. Dito, sa I will establish yung tawag zone, economic zone. Mag-imbita ako, dito kayo magtrabaho, total mura pa. Umalis sila sa China, umalis sila sa Thailand, Vietnam, kasi ang singil ng sweldo mahal na. Kaya yung China sumikat. Kasi yung mga kumpanya, mga lakos, kung ano, mga sapatos, mga relo, dinala nila yung factory nila doon, binayaran nila ang mga Chinese mura. Kaya lumago yung maraming produkto sa maraming mapabili. Ngayon ang ating gawain ko rin, huwag kayong magmamadali. Tapos kayong mga KEBO, medyo pigilan na muna ninyo yung mga labor union. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Magkasama tayo sa iduluya. Huwag ninyong gawain yan. Kasi sisirain mo ang administrasyon ko. Pag ginawa mo ninyo yan, patayin ko kayong lahat. Ang solusyon dito, patayan lang. Pag-usapan mo, ayaw. So, no, we better come to terms with each other. Do not do it now yung active labor front. Kasi, pag ginawa ninyo nasisira, do not do it. Give the Philippines a respite of about 10 years. Pagka lumabo na at malaki na ang sweldo hiningi, kasi maganda ng ekonomi. So, food terminal sa Bugay, hindi ako papasok sa land reform. Kasi ang land reform, nakita ko, pinagbili uli ng awardee doon sa amo niya. Yan ang problema. At yung naiwan, dito isang awardee, mani, kakao, dito saging. How come it? Kaya mag-drawing ako ng map sa Philippines, ipa-soil analysis ko, ano ang crop na mababuhay dito, the highest yielding. Pag sinabi dito, coffee o tobacco, ma-focus ko siya. Kung pa ganun-ganun kayo, di para akong buang. Dito magdala ko fertilizer, dito magdala ko no. Yan. I-color code ko saan ang pinakamagandang tutubo. Ipa-soil analysis ko buong Pilipino. Kung pumasok kayo ng Davao, dito. At yan, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera. At kung wala akong pera, sabihin ko sa inyo, uutang ako. Kung kulang naman talaga, at hindi ko naman kayo maangat, at sabihin na lang nyo, huwag kang mag-utang kasi bayaran natin yan. Lahat na korporasyon, Kima Robinson, Ayala, pag huminto ng expand yan, lugi yan. Yung mga SM, yung mga Ayala Robinson, mga hotel, pag huminto yan ng expand, patayan, dahil yan. Kaya tayo, para sa tao, ang masiguro ko lang sa inyo, na yung pera ninyo, walang korupsyon. Sisiguraduhin ko. At kung ako ang manalo na pagka-presidente, huwag kayong pumunta sa Luneta, wala kayong makitang Duterte doon. Ako, dyan lang sa Malacanang, sa opisina ng presidente, dyan na. Para walang traffic, kaya ako galit. Huwag ninyong pakinggan yung mura ko. Kasi yung mura ko, galit ako. Kanino ako galit? Galit ako para sa inyo. Kanino yung para sa akin? Nakita ko kasi, sirahan mo yung EDSA. Sirahan mo yung DB Boulevard. Sirahan mo yung airport, 5 araw walang aeroplano. At dyan sa EDSA nakita ko,
nagbababaan kayong lahat, naglalakad sa init, at yung nanganak dyan sa tabi kasi hindi makapunta ng ospital. Putang ina, anong klaseng gobyerno nito? Isiramos ng unang ipig doon sa Subic. Eh di doon sana. Eh bakit po? Hindi mo nagbabaan, naglalakad sa init, bata, bait. Duterte nagmumura. Eh kayo nagbabaan. Kayong pinalakad doon sa Janet. Hindi kayo nagmura? Government of the people, maybe. Government by the people, maybe. Pero putang ina itong gobyerno, it is not for the people. Maniwala ko. Kalin mo lang ng drama na we will improve the economy. How? May improve the economy, maraming gago. Patayin mo muna yung mga gago para makatindig tayo. Kaya nila yan? Dayo. Tsaka kayong mga bakla. Tama na. Kasi ginamit ko bayot. Na-open yung mga bakla. Hoy, mga bakla. Ang Bisaya sa bakla, bayot. Kayo tawagin ko, hoy bakla. Ano kayo nagagalit? Doon sa amin, hoy bayot. At ako mismo, nung maliit pa, mga grade 4, bakla rin ako noon. Ay, ano naman, adiwa. Bakla ako noon. Pero yung namulat na, marami na masyadong babae, nagigita. Dito na lang tayo. You know, before you open your mouth. Ang bakla sa Bisaya, bayo. Kung sabihin niya dito, hoy bakla! Hoy bayo. Kaya tuloy na, ayaw ko na tuloy aminin. Naamin ko na tuloy na bakla ako noon. Pero kung tulungan ninyo ako, mawala yan. Siya. Asawa ko, mag-uwi naman yan na. Mauna mo yan siya. Kaya yan lang, hindi ko natanggalin, it's talked about. Kayo, kung gusto rin nyo na malinis yung banganga, disente, gusto ninyo nagmumura, pumapatay, putang ina, pupatay talaga. Pag hindi ko nakuha ang gusto ko, I will not allow myself na pahiya ako. Maybe other position, fiskal ako noon. Pero hiyain ninyo ako, sabihin ko sa Pilipinas, gagawin ko talaga. Maniwala kayo, tanong kayo naman talaga, bayan mo na. Pag sinabi kong yayarain kita, yayarain ka lang. At ngayon, I'd like to just also mention, may mga kasama ako dito. May kasama ako si Dante Liban. Ito yung 11th Congress kami. Ito si Dante, alam ko, he does not agree with me. Trilyoso to eh. He's a professor sa masteral, pati doctoral. Education to, and he's a very good lawmaker. I know that he does not agree with me. Pero okay lang. Sabi ko, sama tayo. Total, hindi naman lahat sa panahon mo, magkaano tayo. But gusto ko lang siya, kasi sayang, Quezon City. Talagang magaganda eh. Ngayon, paano kayo? Maglabas kayo ng bahay ninyo. Maraming durugista dito. Pag alis mo, akatin yung bahay mo.
Ruripin yung asawa mo, yung yaya, pati bata. Pati dito, 11 months, 18 months. Sa Davao, nangyari yan. So sabihin ko siya, bakit galit talaga ako? May kaibigan ako tumawag alas 3 ng madaling araw. Sabi niya, Mayor, kung pwede sanang magpunta ka dito. Nalaman ko na sa boses na parang choking, umiiyak. Sabi ko, pare, pwede ba ito bukas? Sabi niya, Mayor, maawa ka. So nung dumating ako sa bahay niya, Insular Village, yun yung pinakamayaman na subdivision doon. Pagdating ko, narinig ko yung music doon sa van, ang lakas. Pero I could hear distinctly ang iyak ng babae. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, Mayor, naiwan ko kasi yung baril sa minsan sa opisina sa baba ng bahay. Akala ko nagsuside. Sabi ko, nagsuside? Hindi, Mayor. Nakuha ng anak ko, pumasok doon sa kapatid niyang matanda na babae at nire-rape niya. Every time nagpasok kami mag-asawa, tinututukan kami ng baril. Sabi ko, tinawag ko yung pulis, saksa. Sabi ko yung station commander, ikaw lang pati isang tao. Tapos sabi ko sa kanya, anong plano niyo? Sabi niya, Mayor, pag pinasok namin yan, baka gamit talaga ng baril. Baka mapatay talaga namin yan, baka matamaan ang anak mong babae. Ganun na lang ang galit ko. Isang beses, reunion sa Mandog. Alam, ito ng taga Davao. Christmas reunion, dala-dala ng babae yung anak niya. Kinuha ng yung kapatid niyang lalaki at sinabi, bakit tignan ko itong anak, pamangkin ko, maganda pala. Reunion nagpaparte. Maya-maya nawala. Tapos, hanap na. Diyan sa Mandog River yan. Alam na taga Davao yan. Nakita yung bata, bumuka talaga ang tiyan. Tapos nahuli. So, bakit ang likod ko hindi gwapo? Well, anyway, nung nahuli siya, sabi ko, putang ina, bakit mo naman ginawa? Ano mo ang sagot sa akin? Ganun talaga ako, Mayor. Kung walang iba, yung kambing namin. Hulaan mo ang ginawa ko. Hindi nyo ba hulaan? Huwag na nyo hulaan. It's a droga. Ilang beses na yan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limaan. Araw-araw yan, buong Pilipinas. Nandito ba si Congressman Bagatsing? Tanungin mo sa kanya, ano ang problema sa distrito niya? Tanungin mo si Mayor Lim. Tanungin mo si Era. Tanungin mo lahat ng mayor, ang problema natin, siya po. Kaya lang, walang ginagawa ang gobyerno. Ngayon, pag ako ang presidente, hindi ko kayo pinapatawa at hindi ako nagtatawa. Pagdating ko, sabihin ko sa militar, pati polis, itong order ko, hanapin ninyo sila, patayin ninyo, period. Tapos sabihin ko, pag magkakaso-kaso kayo, ituro ninyo, utos ni Mayor Duterte. Pagka nagsubina kayo, pagdating doon sa judge, sabihin mo, Judge,
utos ni Mayor yan. Tapos mag-announce ako, yung lahat na pinatay na droga, drug lords, utos ko yun. Kung ba'y idemanda kayo, ako ang idemanda niyo. Yung criminal, kidnapper dito sa Maynila, ako, yung mga intake, ninikidnap ninyo, nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin. Tapos may isa dit, nagbili sila ng kotse, kunwari, tapos pinirito nila yung tao, pinatay nila, sinunog po nila si Evangelista. Yung nakita ng tatay yung anak niya, nagtatalong-talong. Bakit pa gano'n na? Tapos yung judge ngayon, nagnilitis sa kaso, pinatay rin. Pati yung isang. Pag hindi mo ako napatay ngayon, 4 months from now, lilitsunin ko talaga kayo. Lahat, kriminal. Problema, ang polis, wala kayo. Sabi mga polis, kayo. Sabi ko, pag ako ang nanalo, kaagad, dublado ang sweldo ng polis, pati militar. No. Pero pag ang polis, kasi yung excuse, walang pera, kulang, kaya ganon. Sabi ko, kindergarten to high school, wala na kayong problema. Huwag na kayong magnakaw, huwag na kayong maghingi, huwag na kayong pumasok sa alanganin. Pag kayo namatay, performance of duty sa enkwentro, 3 years ang sweldo ninyo. After 3 years, pension na. Pero kayo, pag pumasok kayo niyan, hindi mo ako dyan sa baril-baril ninyo, hampas ko pa sa ulo mo. Ganon ako sa Davao. O di sabihin ko sa inyo, sinabi ko ang pulis doon, huwag na huwag kayong pumasok sa krimen. Tanongin yung mga taga-Davao na bagong sampa dito. May pulis ng kidnap, hinintay niya yung dealer ng gasolina pauwi ng gabi, kinidnap niya. Pinatay ko. 4 na pulis na ngayon pumasok ng droga. Pinatay ko. Madali, wala magpatay ng tao. Ipakulong mo ako, tayo niyan. Lalo na kung presidente ako. Ngayon, tapos na tayo dyan sa kriminal, korupsyon. Hinto talaga ang korupsyon. It must stop. Binigyan ko nga ang sarili ko 3 months to 6 months. Tapos sabi pa nito mga inutil na politiko, hindi kaya nangyayari. 6 months? Sabi, sumukat mo ako. Hindi kita pinapain ng 45 sa bunganga. Ako? Sumukat mo. Sige daw. Pag sinabi kong hinto, hinto yan. Kasi kung ako ang mapresidente, 1-2 buwan, hindi ko mahinto itong kaputahan sa Pilipinas. Hindi ko talaga mahinto kasi bigyan ninyo ako ng 10 taon. Yan ang totoo. Ang sagot niya, narito ang pahayag. Mayroong kandidato na naghurumentado eh. So tabi kayong lahat, kayong masasama. Talagang magpadararya ba dito banda sa inyo? Kahit iwan mga durugis na dito, alang-alang mapunta ka doon sa mahal na heritage dito. Diyan ka lang. Doon minsan dyan sa daan ninyo ilagay. Hindi ako nagpipiro. Sinasabi ko sa inyo, galit ako. Nakatayo ako, ma'am, although... Galit talaga ako. So hintuan ninyo, droga,
kriminalidad, Hindi ko naman po korupsyon. ready to roll na siya. Yang korupsyon, kayo ba nagda-drive? Ilan kayo nagda-drive? Diba, ako last year noon sa Davao, nagbayad na ako ng para yung plastic mo. Nagtatalupati ngayon si Putang ina. 1 year na lang, wala pang plastic.